Ang sandali ay hindi kumukupas. Hindi ito lumalaki sa paglipas ng panahon o malambot sa distansya. Paulit-ulit itong umuuli sa bawat pagkakataon. Malinis, brutal, pangwakas. Manny Pacquiao sa kambas. Walang kilos. Tahimik. Para sa isang sport na nakabatay sa katatagan at pagbabalik, ang imaheng iyon ay lumabag sa mga patakaran. Si Pacquiao ay dapat na bumagsak, hindi bumagsak. Siya ay dapat na bumangon, hindi natutulog. Siya ang mandirigmang sumalo sa mga bagyo at tumugon ng may kaguluhan. Ang isa na ang mga binti ay hindi tumigil sa paggalaw, ng puso ay hindi nag-atubiling. Gayunpaman, sa isang igla, lahat ng katiyakang iyon ay naglaho. Isang sunto, isang perpektong koneksyon, isang pagtatapos na walang nagsanay. Ang boksing ay nagpatuloy, gaya ng dati. Ang mga bagong laban ay pumalit sa mga luma. Ang mga bagong debate ay nilamon ang mga lumang katotohanan. Ngunit para kay Pacquiao, ang sandaling iyon ay hindi kabilang sa kasaysayan, ito ay kabilang sa pagkakakilanlan dahil ang pagka-knockout ay hindi lang basta pagtatapos ng laban. Binago nito kung paano ka naalala. Hindi kailanman hinangad ni Pacquiao ang pagtatapos sa laban. Hindi siya nagalit. Hindi siya humingi ng paghihiganti. Tinanggap niya ang resulta ng may parehong pagpapakumbaba na siyang humubog sa kanyang karera. Ngunit ang pagtanggap at resolusyon ay hindi pareho. Alam ito ng mga mandirigma. Tahimik nilang tinatanggap ito. At ngayon, pagkalipas ng mga taon, muling kumatok ang nakaraan. Isang alok ng rematch ang nasa mesa. Hindi bulong. Hindi haka-haka. Totu. At bigla, isang sandaling tila sinaliuhan ay humihinga muli. Hindi ito tungkol sa mga cinturon. Hindi ito tungkol sa mga anggo. Hindi rin ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas mapanganib. Hindi natapos na pagkakakilanlan dahil kapag ang isang boksingero ay natumba ng malamig, ang tanong na kasunod ay hindi ang person quote, manalo pa rin kaya siya, ang person quote, kundi ang person quote, ganoon ba talaga siya sa huli? Ang person quote, si Pacquiao ay namumuhay ng buo mula noon, politika, negosyo, malayo sa ring. Nakatikim na siya ng katahimikan pagkatapos ng mga dekada ng karahasan. Nakamit niya ang kapayapaan sa mga paraang kakaunti lamang ang mga boksingero ang nakakagawa. Kaya nga mabigat ang alok na ito para sa rematch. Kung desperado si Pacquiao, simple lang sana ang kwento. Kung wala siyang pera, magiging malinaw ito. Kung ang hinahanap niya ay kaugnayan, magiging malinaw ang motibo. Ngunit, wala sa mga iyon ang akma. Dumarating ang alok na ito sa panahon na hindi kailangan ni Pacquiao ang ring. Iyon ang nagpapadelikado rito. Dahil ang pagpili na bumalik kapag hindi mo kailangan ay nangangahulugan na sinasagot mo ang isang bagay na panloob, isang bagay na hindi naririnig ng mundo. Ang lalaking nagpatumba sa kanya ng malamig ay nakaalis na rin. Ang kanyang pamana ay dala na ang sandaling iyon na parang isang permanenteng lagda. Hindi rin niya kailangan ang rematch, na nagbubunsod ng isa pang nakakabagabag na tanong. Bakit ngayon? Dahil ang mga rematch ay hindi laging tungkol sa kompetisyon. Minsan ay tungkol ito sa kontrol, tungkol sa pagpapasya, kung aling sandali ang magbibigay kahulugan sa kwento, ang katapusan, o ang pagwawasto. Alam ni Pacquiao na kung tatanggapin niya, magbabago ang lahat. Panalo at lalambot ang kasaysayan. Ang knockout ay nagiging isang kabanata, hindi isang konklusyon. Pagkatalo, at ang imahe ay tumitigas magpakailanman. Ang huling alaala ay nagiging permanente, hindi may kakaila, hindi na mababawi. Iyan ang bigat ng alok na ito. Hindi ito nangangako ng pagtubos. Nagbabanta ito sa kahulugan. Nakikita ito ng publiko bilang isang pagkakataon para sa paghihiganti. Masalam ng mga mandirigma. Maingay. Ang paghihiganti. Tahimik ang desisyong ito. Kalkulado. Personal. Hindi tinutukso si Pacquiao. Ang kalaban. Tinutukso siya ng katahimikan. Ang katahimikan kasunod ng pagreretiro. Ang katahimikan na nagtatanong kung natapos ba ang kwento ayon sa kanyang mga kagustuhan. Ang katahimikan na hindi kailanman sumasagot ng lubusan. Malupit ang boxing sa ganitong paraan. Ibinibigay nito sa iyo ang lahat, pagkatapos ay iniiwan kang mag-isa sa huling bagay na kailangan nito. Ang knockout na iyon ay hindi lamang isang laban. Kinokontrol nito ang katapusan. At ngayon, inaalok ng sport si Pacquiao ng pagkakataong bawiin ito, o kumpirmahin ito. Walang ligtas na resulta dito. Walang gitnang landas. Walang matikas na kalahating hakbang. Ang pagtanggap sa rematch ay nangangahulugan ng pagbabalik sa isang lugar kung saan walang awa. Mas naunawaan iyon ni Pacquiao kaysa sinuman. Naunawaan niya na ang oras ay hindi nagpapatawad ng mga reflexes.
na ang edad ay hindi nakikipag. Negosasyon sa tiempo. Ang karanasang iyon ay maaring makapag-antala ng pinsala, ngunit hindi magbura ng panganib. Kaya naman ang alok na ito ay hindi gaanong parang pagkakataon at mas parang isang pagsubok. Isang pagsubok ng ego. Isang pagsubok ng katapatan. Isang pagsubok kung ang legacy ay isang bagay na iyong pinoprotektahan. O isang bagay na iyong hinahamon sa huling pagkakataon. Gusto ng mga tagahanga ng drama. Palagi niyang ginagawa. Iniisip nila ang pagtatapos bilang tagumpay. Iniisip nila ang nakaraan, na natamaan ng maayos, marahas at may katiyakan. Ngunit ang mga mandirigma ay hindi. Nabubuhay sa imahinasyon. Nabubuhay sila sa bunga. Alam ni Pacquiao na ang pagbabalik sa ring ay hindi magbubura ng knockout. Mababago lamang nito kung paano ito binubuo. At mahalaga ang pagbuo, ngunit hindi kasing halaga ng kaligtasan. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay na mahusay pa rin siya. Naayos na iyon. Ito ay tungkol sa pagpapasya kung ang pangwakas na imahe ay dapat manatiling hindi nagalaw o harapin ng harapan. Dahil lang, ilang sandali ay gumugulo sa mga mandirigma hindi dahil sila ay natalo, kundi dahil hindi nila naabot ang tumugon at ngayon, umiiral ang pagkakataong tumugon. Ang tanong ay hindi kung makakalaro pa ba si Pacquiao. Ang tanong ay kung dapat ba niyang buksan muli ang isang pintong kumuha ng lahat ng kaya nito. At walang iniwang anuman kundi katahimikan. Ang alok ng rematch ay naghihintay. Hindi bilang isang pangako, bilang isang hamon na maalala ang sarili nito, ang lalaki sa likod ng knockout, at kung bakit hindi kailanman. Bumitaw ang sandali na yon bawat magaling na mandirigma ay kalaunan ay nakaugnay sa isang sandali na hindi nila pinili. Para kay Manny Pacquiao, ang sandaling iyon ay may mukha, pangalan, at suntok na ayaw tumanda. Ang lalaking nagpatumba sa kanya nang walang tigil ay hindi na kailangang magsalita ng malakas. Ang kasaysayan ang nagsasalita para sa kanya. Sa tuwing muling lumilitaw ang video, iyan ang kapangyarihan ng isang malinis na knockout. Hindi ito nakikipagtalo. Hindi ito nagpapaliwanag. Ito ay umiiral lamang. Ang taong nasa likod nito ay hindi kailanman ginawa bilang kapantay ni Pacquiao sa katanyagan o pagkabaliw. Hindi. Siya ibebenta bilang bagyo. Siya ay inilaawan bilang pagsubo. Kalmado. Mahinahon. Disiplinado sa teknikal na aspeto. Isang mandirigma na ang lakas ay hindi kaguluhan, kundi pasensya. Habang dinaig ni Pacquiao ang mga kalaban sa bilis at lakas ng boses, ang lalaking ito ay naghintay. Nag-aral siya. Nagtiwala siya sa tiempo kaysa sa presyon. At ang tiempo sa boxing ay walang patawad. Nang gabing iyon, hindi niya hinabol si Pacquiao. Hindi niya pinilit ang mga palitan. Hinayaan niyang huminga ang laban. Hinayaan niyang maging si Pacquiao, hanggang sa lumitaw ang pinakamaliit na butas. At nang lumitaw ito, hindi siya atubili. Kaya naman ang knockout ay parang pinal. Walang pag-aagawan. Walang kontrobersya. Walang duda. Isang suntok ang tumama kung saan ang paghahanda ay nagtatagpo ng pagkakataon. At ang resulta ay muling sumulat ng lahat. Para kay Pacquiao, ito ang unang pagkakataon na ang esport ay kumuha ng isang bagay ng walang negosasyon. Natalo na siya dati. Nasaktan na siya dati. Ngunit iba ito. Hindi ito pagkaubos. Hindi ito pagkahapo. Ito ay pagkaantala. Pinigilan nito ang kwento sa kalagitnaan ng pangungusa. Para sa taong nagbigay nito, ang sandaling iyon ay naging permanente. Ang mga karera ay karaniwang binibigyang kahulugan ng mga arko, pag-angat, pakikibaka, pagtubos. Ang isang ito ay nagkaroon ng kahulugan sa pamamagitan ng epekto. Siya ang naging taong gumawa ng hindi kayang gawin ng iba. Ang taong nagpabago ng galaw sa katahimikan. Mabigat din ang ganitong uri ng pamana. Dahil kapag binagsak mo ang isang alamat, minamana mo ang responsibilidad para sa katapusan. Ang bawat pag-uusap tungkol sa tibay, tiempo, at pagbagsak ni Pacquiao ay bumabalik sa suntok na iyon. Ang bawat debate tungkol sa edad, reflex, at hindi may iwasang pag-asa ay tumutukoy sa gabing iyon. Ang taong nasa likod ng knockout ay hindi humingi ng papel na iyon. Ngunit pagmamay-ari niya ito. Pagkalipas ng mga aon, dinadala niya ang sandali ng iba kaysa sa iniisip ng mga tagahanga. Hindi bilang mga karapatan sa pagyayabang, kundi bilang isang palatandaan. Patunay na mahalaga pa rin ang paghahanda, na ang pasensya ay maaring malampasan ang kaguluhan, na kahit ang pinakamatinding puwersa ay may sandali na magbubukas ang pinto. At ngayon, dahil may alok na rematch na nakalaan, ang sandaling iyon ay muling sinusuri. Hindi binubura, muling sinuri. Dahil ang knockout ay hindi lamang tumutukoy sa kahinaan ni Pacquiao,
ito ang tumutukoy sa career ceiling ng kalaban. Anuman ang iba pa niyang nagawa, ang sandaling iyon ang naging rurok na referensya. Ang tagumpay na inihahambing sa lahat ng iba pa. Iyan ang kabalintunaan ng pagtatapos ng gabi ng isang alama. Panalo ka sa sandali, ngunit ibabahagi mo ito magpakailanman. Ito ang dahilan kung bakit ang alok na rematch ay hindi one-sided. Hindi lamang nito hinamon si Pacquiao. Hinahamon nito ang lalaking nagbigay ng sunto. Tinatanong nito kung ang gabing iyon ay tiyak o sitwasyonal. Kung ang tiyempo ay perpekto o maulit. At ang tanong na iyon ay may panganib para sa parehong lalaki. Para kay Pacquiao, ang panganib ay halata. Ang oras ay gumagalaw lamang sa isang direksyon. Ang mga reflexes ay hindi bumabalik dahil gusto ng alaala. Ang edad ay hindi nagre-reset dahil hiniling ito ng pagmamataas. Ang pangalawang pagkatalo ay hindi lamang nagpapatunay ng pagbagsak, tinatakpan nito ang huling kabanata ng walang kalaban. Ngunit para sa taong nasa likod ng knockout, mas banayad ang panganib. Kung mananalo si Pacquiao, ang knockout ay magiging contextual. Isang sandali, hindi isang hatol. Isang perpektong gabi, hindi isang pangmatagalang katotohanan. Ang pamana ay nagbabago mula sa ampersand quote, ang taong pumigil. Kay Pacquiao ampersand quote, patungo sa ampersand quote. Ang lalaking kalaunan ay sinagot ni Pacquiao. Ampersand quote, hindi yon isang maliit na pagkakaiba. Kaya bakit isinasaalang-alang ito ng alinmang pani? Dahil ang mga mandirigma ay hindi nag-iisip na parang mga historyador. Nag-iisip sila na parang mga kakumpetensya. At ang mga kakumpetensya ay pinagmumultuhan hindi ng kanilang ginawa, kundi ng hindi nila sinubukan. Hindi nakatulong si Pacquiao ng gabing iyon. Hindi siya nakapag-adyos. Hindi siya nakalabas ang kahirapan. Natapos ang laban bago pa man makapagsalita ang kanyang mga likas na ugali. Mahalaga sa kanya ang katahimikang iyon. At para sa taong nagpatumba sa kanya, mahalaga rin ang katahimikan. Dahil ang pinakamalinis na panalo ay kadalasang nag-iiwan ng pinakamalakas na tanong. Dominasyon ba ito o katumpakan? Hindi ba may iwasan o pagkakataon? Ang isang rematch ay hindi nangangako ng kalinawan. Nangangako ito ng panganib. Kaya nga umiiral ang alok ngayon, hindi mas maaga, aktibo pa rin si Pacquiao. Patuloy pa rin ang paggalaw. Delikado pa rin. Ang dami. Ngayon, mas makitid ang espasyo. Parang kalkulado ang panganib. Parang sinadya. Ang tiyempo. At alam ito ni Pacquiao. Alam niya na ang mga rematch ay bihirang magmula sa patas na pag-iisip. Nagmumula ang mga ito sa impluensya. Mula sa tiyempo. Mula sa mga sandaling naniniwala ang isang panig na sapat na ang pagbabago ng ekwasyon. Hindi. Nangangahulugang totoo ang paniniwalang iyon. Ngunit nangangahulugan ito na seryoso ang imbitasyon. Hindi ito nostalgia. Hindi ito isang pagdiriwang. Ito ay isang paghaharap sa pagitan ng alaala at realidad. Sa pagitan ng nangyari minsan at ng maaring mangyari muli, baki. Umiiral ngayon ang rematch, timing, leverage, at ang ilusyon ng control sa boxing. Ang mga rematch ay bihirang tungkol sa patas na pag-iisi. Ang mga ito ay tungkol sa tiyempo hindi ang tiyempo sa ring, kundi ang tiyempo sa buhay. Kung saan ang isang boksingero ay nakakaramdam ng isang bagay na nawawala, at ang isa naman ay nakakaramdam ng isang butas na wala pa noon. Ang alok na ito para sa rematch ay hindi lumitaw dahil hiniling ito ng kasaysayan. Lumitaw ito dahil may naniniwala na ang balanse ay nagbago na, at ang paniniwalang iyon ay nagbabago ng lahat. Ilang taon na ang nakalilipas, ang isang rematch ay nagiging pabaya. Si Pacquiao ay aktibo pa rin, matalas pa rin, hindi pa rin mahuhulaan ang lakas ng tunog at ritmo. Kahit na pagkatapos ng knockout, may kawalan ng katiyakan. Maaari ba itong mangyari muli? Mag-a-adjust ba si Pacquiao? Madaig ba ng kaguluhan ang pasensya? Sa pangalawang pagkakataon, ang mga tanong na iyon ay naging mas ligtas ang katahimikan. Ngayon, iba na ang pakiramdam ng mga tanong. Ngayon, nagawa na ng panahon ang hindi kayang gawin ng mga kalaban. Tahimik nitong pinaliit ang margin. Mas matagal ang pagbangon. Ang mga reflexes ay nangangailangan ng mas maraming pagsisika. Ang paghahanda ay nangangailangan ng mas maraming sakripisyo para sa mas kaunting katiyakan. Hindi ito mga kritisismo. Ito ang mga katotohanan ng mahabang buhay. At alam ito ng taong nagpatumba kay Pacquiao. Ito ang dahilan kung bakit dumating ang alok, ngayon hindi kapag ang emosyon ay hilaw pa. Hindi kapag ang pagmamataas ay humihingi ng paghihiganti. Ngunit, kapag ang kalkulasyon ay tila makatwiran, ang mga rematch sa huling bahagi ng karera ay bihirang tungkol sa pagpapatunay kung sino ang mas magaling.
Ang mga ito ay tungkol sa pagkontrol sa pagtatapos, tungkol sa pagtiyak na malinaw ang pagkakasula sa huling kabanata sa halip na malabo. Para sa taong nasa likod ng knockout, umiiral na ang kalinisang iyon. Ngunit hindi pa ito kompleto. Dahil ang isang sandali, gaano man kadramatiko, ay laging nag-anyaya ng pagdududa. Nagtatanong ang mga tao, timing ba ito? Swerte ba ito? Abaya? Ba si Pacquiao? Ang mga tanong na iyon ay nananatili dahil biglang natapos ang laban. Nangangako ang isang rematch na patatahimikin sila o palalakasin ang mga ito. Magpakailanman. Para kay Pacquiao, halata ang panganib. Nanganganib siyang kumpirmahin ang ipinahihiwatig ng knockout na sa wakas ay naabutan siya ng panahon. Ngunit may mas malalim na panganib na mas naunawaan ng mga boksingero kaysa sa mga tagahanga. Ang panganib ng pagtanggap sa katapusan ng ibang tao. Hindi natapos ni Pacquiao ang laban. Nang gabing iyon ayon sa kanyang mga kondisyon. Hindi natuloy ang laban. Natigil ito. At ang mga hindi natapos na laban ay nag-iiwan ng mga hindi natapos na pagkakakilanlan. Dito, pumapasok ang impluensya. Ang taong naghatid ng knockout ang may hawak ng makasaysayang mataas na posisyon. Kaya niyang maghintay. Si Pacquiao, kung tatanggapin niya, ay dapat humakbang pasulong. Ang kawalan ng balanseng iyon ang humuhubog sa negosasyon, tono, at inaasahan. Ito rin ang dahilan kung bakit parang klinikal ang alak kaysa emotional. Walang basurang usapan. Walang pampublikong antagonismo. Walang pagmamadali. Isang pambungad lamang. At ang mga pambungad sa boxing ay bihirang maging mabay. Naunawaan ni Pacquiao na ang mga rematch sa yugtong ito ay hindi inaalo. Dahil naniniwala ang naghahamon na ang laban ay magiging mapagkumpitensya. Inaalo kang mga ito dahil naniniwala ang isang tao na ang resulta ay maaring maging pinamamahalaan. Hindi garantisado, ngunit ginagabayan ng mga pangyayari. Mga kakulangan sa pagsasanay. Mga pagkakaiba sa tiempo. Mga reflexes ng pagtanda. Ito ang mga hindi nakikitang salik na pumapali sa katapangan sa huling bahagi ng karera. Kaya naman ang desisyon ni Pacquiao ay hindi tungkol sa katapangan. Ito ay tungkol sa katapatan kung ang kanyang mga likas na ugali ay patuloy pa ring umaalab ng walang pagkaantala. Kung ang paghahanda ay nagpapalakas pa rin sa kanya sa halip na nagpapahina sa kanya. Kung ang kanyang katawan ay tumugon sa panganib ng may kalinawan o pag-iingat. Dahil ang pag-iingat ay nakamamatay sa boxing. Alam din yon ng taong nagpatumba sa kanya. Hindi niya hinahabol si Pacquiao sa kanyang pinakamahusay na kakayahan. Inaanyayahan niya si Pacquiao sa kanyang pinakamapagnilay-nilay. Sa isang yugto kung saan umiiral ang alinlangan hindi bilang takot, kundi bilang karunungan. Ang karunungan ay hindi nananalo sa mga laban. Iniiwasan nito ang mga ito. Kaya naman ang pagtanggap sa rematch na ito ay nangangahulugan ng pagsugpo sa karunungan pabor sa isang bagay na mas luma at mas mapanganib, puri. Hindi malakas na pagmamalaki. Tahimik na pagmamalaki. Yung tipong nagtatanong kung napalitan na ba ng katahimikan ang apoy. Kung napalitan na ba ng pagpipigil. Ang gutom. Kung ang pag-alis ng walang sagot ay mas mabigat kaysa sa muling nagsasapanganib ng lahat. Sa panloob na tunggalian na yon tunay na umiiral ang rematch. Hindi sa mga kontrata. Hindi sa mga arena. Ngunit sa mga pribadong sandali kung saan tinatanong ni Pacquiao ang kanyang sarili kung ang boksingero na natumba ay karapat-dapat pabang magsalita. Ang taong nasa likod ng knockout ay tumataya na nasagot na ng panahon. Ang tanong na iyon, ang pagninilay na iyon ay nagpahina sa pag-aapurahan. Pinalitan na ng pamana na iyon ang likas na ugali. Maaring tama siya, ngunit pinarusahan na ng boxing ang katiyakan noon. Kaya naman mapanganib ang alok na ito para sa parehong lalaki. Para kay Pacquiao, makikita ang panganib. Ang pangalawang pagkatalo ay hindi lamang magtatapos sa pag-uusap, tatapusin nito ito ng malinis, brutal, at permanente. Ang knockout ay hindi na magiging isang pagkaantala. Ito ay magiging kumpirmasyon. Para sa kabilang lalaki, ang panganib ay reputasyon. Ang isang pagkatalo ay sisira sa kadalisayan ng kanyang pinakadakilang tagumpay. Babaguhin nito ang knockout mula sa isang tiyak na sandali patungo sa isang makasaysayang anomalya. Ang pinakamalinis na panalo ay nagiging marupok kapag binalikan muli. Ito ang kabalintunaan ng mga huling rematch. Hindi nito ipinapangako ang pagtubos. Nagbabanta sila ng rebisyon. At ang rebisyon ay isang bagay na dapat tanggapin ng dalawang lalaki magpakailanman. Kaya naman walang panig na nagmamadali. Hindi ito pagkakataon para sa pagkikita ng desperasyon. Ito ay tukso para sa kalkulasyon. Isang galaw sa chess, hindi isang pag-aagawan.
Alam ni Pacquiao na walang pakialam ang ring sa konteksto. Wala itong pakialam sa intensyon o motibo. Itinatala lamang nito ang resulta. At ang mga resulta sa yugtong ito ay walang patawad. Ang pagtanggap sa rematch na ito ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang lugar kung saan ang nakaraan ay walang proteksyon, at ang hinaharap ay walang awa. Umiiral ang alok dahil may naniniwala na mas marami pang mawawala si Pacquiao kaysa sa mapapala. Ang tanong ngayon ay kung sumasang-ayon ba si Pacquiao, ang sikolohiya ng rematch, ego, katahimikan, at ang takot sa isang hindi nasasagot na katapusan. Kahit matagal nang humina ang bilis at humina ang lakas, may isang bagay na hindi kailanman mawawala sa isang mandirigma. Memorya, hindi mga highlight, hindi palakpakan, kundi mga sandali ng pagkaantala. Para kay Manny Pacquiao, and knockout ay hindi lamang isang pisikal na pagkatalo, ito ay isang psikolohikal na pagkawasa. Isang biglaang katahimikan kung saan ang likas na ugali ang dapat magsalita. Ang mga mandirigma ay maaaring mabuhay sa pagkatalo. Nahihirapan sila sa hindi natapos na pagkatalo, kaya naman mas pinagmumultuhan ng mga rematch ang mga alamat kaysa sa mga kampyonato. Hindi madaling tanggapin ng isip ng tao ang mga biglaang pagtatapos. Naghahanap ito ng kahulugan, konteksto, at tugon. Hindi kailanman nakatulong si Pacquiao. Sumara ang kanyang katawan bago pa man makapag-adjust ang kanyang isip. At para sa isang mandirigma na ang pagkakakilanlan ay nakabatay sa adaptasyon, sa ebolusyon sa kalagitnaan ng laban, napakahalaga nito. Dito pumapasok ang ego sa usapan, ngunit hindi ang mababaw na bersyong iniisip ng mga tagahanga. Ito ay pamana ng ego and ego na nagtatanong kung ang iyong huling imahe ay naayon sa kung sino ka talaga sa tingin mo. Ang ego na hindi naghahangad ng palakpakan, kundi ng pagkakaugnay-ugnay. Hindi sinubukan ni Pacquiao na patunayan na mahusay pa rin siya. Sinusubukan niyang magpasya kung ang katapusan niya ay tapa. Mapanganib ang katahimikan para sa mga mandirigma. Sa katahimikan, lalong lumalakas ang alaala. Lumalawak ang sandali na walang sago. Iniisip muli ng isip kung ano ang maaring nangyari kung nagpatuloy ang laban, kung natapos ang round, kung may mga pagsasaayos. Hindi iniisip ng mga mandirigma ang tagumpay. Iniisip nila tugon, at ang inaakalang tugon na iyon ay lalong bumibigat sa paglipas ng panahon. Ang alok na rematch ay tumatarget sa eksaktong kahinaan na iyon. Naunawaan ng lalaking nagpatumba kay Pacquiao ang psikolohiyang iyon. Alam niyang ang knockout ay hindi lamang nagpahinto sa isang laban, ninakaw nito ang kakayahan ni Pacquiao na magsalita sa pamamagitan ng aksyon. At ang boxing ang tanging wikang matatag na ginamit ni Pacquiao sa ilalim ng pressure. Kaya naman hindi agresibo ang alok na ito. Ito ay matiyaga. Naghihintay ito na ang katahimikan ay gumana. Ang ego ni Pacquiao ngayon ay nahaharap sa isang banggaan ng pagpipigil. Isang boses ang nagsasabi sa kanya na wala na siyang dapat patunayan. Ang isa naman ay nagtatanong kung ang pag-alis ng walang sagot ay tunay na kapayapaan o simpleng iwas na nagbabalat kayo bilang karunungan. Ito ang laban ng mga alamat ng panloob na digmaan sa huli. Naniniwala ang karamihan na ang ego ang nagtutulak sa mga mandirigma pabalik sa ring. Sa katotohanan, pinipigilan din sila ng ego na makapasok. Pinoprotektahan ng ego ang pamana. Binabantayan ng ego ang imahe. Nilalabanan ng ego ang kahihiyan. Kaya, ang tanong ay nagiging, aling ego ang mananalo? Ang ego na nagsasabing, hindi ko kailangan. Ituro ang ego na bumubulong, hindi ko natapos ang pagsasalita. Alam ni Pacquiao na ang pagtanggap sa rematch ay nangangahulugan ng nagsasapanganib sa tanging bagay na hindi nagalaw, kung paano siya naalala sa pinakadulo. Ang pangalawang pagkatalo ay magdudulot ang pagdurog sa mga dekada ng kadakilaan sa isang pangwakas na imahe. Malupit ang kasaysayan sa ganoong paraan. Mas malinaw nitong naalala ang mga wakas kaysa sa mga paglalakbay. Ngunit ang pagtanggi sa rematch ay may sariling psikolohikal na gastos. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagtanggap na ang knockout ay nananatiling walang kalaban-laban, na ang pagkaantala ay nananatiling permanente, na ang huling salita ay pagmamay-ari ng ibang tao. Kinamumuhian ng mga mandirigma ang mga hiniram na wakas. Ginugugol nila ang kanilang buhay sa pagkontrol sa espasyo, tiempo, at kinalabasan. Ang pagsuko sa huling pangungusap ng kanilang kwento sa isang suntok ay parang mali, kahit na lohikal ito. Ang tensyon na iyon ang dahilan kung bakit mabigat ang desisyong ito. Hindi ito tungkol sa katapangan laban sa tako. Ito ay tungkol sa kontrol laban sa pagtangga. Natutunan ni Pacquiao ang pagtanggap sa buhay na higit pa sa boxing. Natutunan niyang umiral ng walang palaging panganib, ngunit ang pagtanggap sa buhay ay hindi laging
Isinasalin sa pagtanggap sa pamana. Hindi na mamalayan ng mga mandirigmaang paghihiwalay sa dalawa. Alam din ito ng taong nagpatumba sa kanya. Alam niya na ang pagtitimpi ni Pacquiao ay hindi kahinaan, kundi disiplina. Kaya nga ang pasensya ang kanyang sandata ngayon. Sa pamamagitan ng paghihintay, sa pamamagitan ng hindi pag-udyok, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa oras na manghikayat, ginagawa niyang impluwensya ang sariling kapanahunan ni Pacquiao. Iyan ang psikolohikal na kalupitan ng mga huling rematch. Hindi muna nila hinahamon ang iyong katawan. Hinahamon nila ang iyong naratibo. Dapat magpasya si Pacquiao kung ang knockout ay tumutukoy lamang sa kanya dahil pinapayagan niya ito, o kung ang pagharap muli dito ay nanganganib na gawing pagkawasak ang kahulugan. Ang takot dito ay hindi ang pagkatalo. Ang takot ay kumpirmasyon. Nananalo na ang tiempo. Hindi na maisasalba ng mga reflexes ang mga pagkakamali. Huli na ang pagdating ng adaptasyon. Kaya naman tinatanggap ng mga mandirigmaang pagkatalo, nahihirapan silang harapin ang hindi maiiwasan. Kaya naman maraming alamat ang umiiwas sa mga rematch ng huli. Hindi dahil nagdududa sila sa kanilang sarili, kundi dahil naiintindihan nila ang kalupitan ng kumpirmasyon. Kapag nangyari ng 2 beses ang isang bagay, hindi na ito nagiging pangyayari. Ito ay magiging katotohanan. Mas malinaw na naunawaan ni Pacquiao ang katotohanang iyon kaysa sa sinumang nagpapayo sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi nasasagot ang alok na rematch. Hindi dahil hindi pa siya nakapagdesisyon, kundi dahil tinitimbang niya kung aling sakit ang handa niyang dalhin. Ang sakit ng panganib o ang sakit ng katahimikan. Ang isa ay agad na nasasaktan. Ang isa naman ay mabagal na nasasaktan. Ang mga karera sa boxing ay hindi natatapos sa ring. Nagtatapos ang mga ito sa isipan, kapag sa wakas ay tinanggap na ng isang boksingero ang bersyon na kwentong kanyang tatahakin. Nakatayo na si Pacquiao sa puntong iyon ngayon. Ang lalaking nagpatumba sa kanya ay hindi humahabol ng laban. Nag-aalok siya kay Pacquiao ng pagpipilian sa pagitan ng 2 wakas, at hinahayaan ang psikolohiya na gawin ang iba. Dahil ang pinakamapanganib na kalaban na kakaharapin ni Pacquiao ay wala sa kabilang ring. Ito ay ang alaala ng pagkatumba ng walang tugon. Ang pangwakas na tanong, mas matapang bang lumaban muli, o mas matapang bang hayaang matapos ito ng walang nasasagot? Sa dulo ng bawat magandang kwento ng boxing, may sandali na hindi nakikita ng mga manonood. Walang ilaw, walang ingay, walang ring. Isa lamang mandirigma na nag-iisa, na may isang desisyon na hindi maaring sanayin. Nariyan na ngayon si Manny Pacquiao. Ang alok ng rematch ay hindi nakalagay sa harap niya na parang isang pagkakataon. Ito ay nakalagay na parang salamin. Sinasalamin nito ang lahat ng kanyang nakaraan, lahat ng kanyang nalampasan, at lahat ng kanyang piniling iwanan. At hindi tulad ng mga kalaban, ang salamin na ito ay hindi kumukura. Dahil ang desisyong ito ay hindi tungkol sa kung kaya pa bang lumaban si Pacquiao. Ito ay tungkol sa ano ang kahulugan ng pakikipaglaban para sa kanya ngayon sa halos kabuuan ng kanyang karera. Simple lang ang sagot. Ang pakikipaglaban ay nangangahulugan ng kaligtasan. Pagkatapos ay nangangahulugan ito ng pamana. Pagkatapos ay nangangahulugan ito ng responsibilidad. Ang bawat yugto ay may pagmamadali. Ang bawat yugto ay nangangailangan ng paggalaw. Palaging may dahilan para sumulong. Ngayon, ang dahilan ay hindi na panlabas. Walang naghihintay na sinturon. Walang paghahati na dapat sakupin. Walang duda sa katahimikan. Ang natitira ay isang nag-iisang hindi komportableng katotohanan. Ang kwento ay gumagana na ng walang rematch. At yan ang dahilan kung bakit mapanganib ang alo. Dahil ang pagpili na lumaban kapag ang kwento ay gumagana na ay nangangahulugan na hindi mo hinahabol ang pagpapatunay. Hinahamon mo ang pagkumpleto. Sumasapanganib mo ang kapayapaan para sa pagkakaugnay-ugnay. At ang pagkakaugnay-ugnay ay isang mas personal na hangarin kaysa sa kaluwalhatian. Naunawaan ni Pacquiao na ang boxing ang tanging lugar kung saan ang katahimikan ay maaring maging mas malakas kaysa sa palakpakan. Kung saan ang isang hindi nasagot na sandali ay maaring mas malaki kaysa sa 1,000 nasagot na sandali. Alam niya na ang knockout ay palaging umiiral. Hindi ito kailanman mabubura. Palagi akong ulitin. Ngunit may alam din siya na bihirang isaalang-alang ng mga manonood. Ang pag-replay ay hindi katulad. Ang pagtukoy gusto ng esport ng malinis na wakas. Lagi naman, hinahangad ng mga tagahanga ang simpatiya, pagkahulog, pagbabalik, pagtubos. Ang mga naratibo ng boxing ay adik sa pagtatapos. Ngunit ang mga boksingero ay hindi nabubuhay sa loob ng mga naratibo. Nabubuhay sila sa loob ng mga katawan.
At naalala ng mga katawan ang mga bagay na hindi natatandaan ng mga kwento. Alam ni Pacquiao kung ano ang hinihingi ng ibang kampo. Ang paglipat ng buhay, ang pag-iisa, ang patuloy na negosasyon sa saki, ang tahimik na takot na. Ang paghahanda ay maaring hindi na magbunga ng kalinawan. Alam niya na ang kapalit ay hindi lamang pisikal, ito ay existential. Ang pagbabalik ay mangangailangan sa kanya na maging isang taong hindi na niya nalampasan. Hindi ibig sabihin na wala na ang boksingero sa kanya. Nangangahulugan ito na hindi na nag-iisa ang boksingero. Iyan ang ebolusyon na hinahanap-hanap ng mga tao. Ang pinakamatapang na boksingero ay hindi laging ang mga bumabalik sa panganib. Minsan sila ang mga nakakakilala na ang panganib ay hindi na tumutukoy sa kanila. Na ang kanilang pagkakakilanlan ay lumawak na lampas sa ring nang hindi binubura ang ibinigay sa kanila ng ring. Ang rematch ay nag-alok ng mga pagsubok na evolusyon. Kung tatanggapin ni Pacquiao, muli siyang kapasok sa isang mundo kung saan wala ang awa at hindi mahalaga ang konteksto. Isang mundo kung saan ang isang pagkakamali ay maaring pagdikitin ang mga dekada sa isang imahe. Isang mundong walang pakialam kung gaano na kumpleto ang buhay mo. Kung tatanggi siya, tatanggapin niya na hindi lahat ng tanong ay nararapat sa kasagutan. Na may mga sandali na hindi pa nalulutas, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ang resolusyon ay mangangailangan ng hindi kinakailangang sakripisyo. Ito ang linya sa pagitan ng katapangan at karunungan. Ang katapangan ay sumusulong. Ang karunungan ang pumipili ng mga laban nito. Si Pacquiao ay nabuhay ng sapat na katagalan upang maunawaan na ang esport ay palaging humihingi ng higit pa. Humihingi ito ng higit pa. Noong siya ay bata pa. Higit pa noong siya ay mahusay. Higit pa noong siya ay malamat na. Ang boxing ay hindi tumitigil sa pagtatanong. Ang pambihirang tagumpay ay ang pag-aaral. Kung paano pumigil sa pagsago. Ang lalaking nagpatumba sa kanya ay palaging magiging bahagi ng kanyang kwento. Hindi yon maaring magbago. Ngunit ang lalaki ay hindi nagmamay-ari ng katapusan maliban kung ibigay ito sa kanya ni Pacquiao. Ang mga katapusan ay hindi lamang nagpapasya ng mga sunto. Ang mga ito ay nagpapasya ng mga pagpili. Ang pagpili ni Pacquiao ngayon ay hindi sa pagitan ng panalo at pagkatalo. Ito ay sa pagitan ng pagpapahayag at pagtanggap, sabi ng ekspresyon, tumutugon ako. Sabi ng pagtangga, naiintindihan ko, walang mali sa alinman sa mga ito. Ngunit isa lamang ang nakahanay sa kung sino siya ngayon. Natatakot ang mga boksingero na maalala sa kanyang huling sandali. Sa Pacquiao ay nakamit ang isang bagay na mas bihirang, ang kakayahang maalala para sa kabuuan ng kanyang paglalakbay. Bilis, puso, panganib, muling pag-imbento, pagpapakumbaba. Ang isang knockout ay hindi nabubura iyon maliban kung pinapayagan. Ang alok na rematch ay nakakaakit dahil nagmumungkahi ito ng kontrol. Nagmumungkahi ito ng pagkakataong muling isulat ang huling pangungusa. Ngunit alam ni Pacquiao ang isang bagay. Na ilang boksingero lamang ang nakakaintindi. Hindi lahat ng pangungusap ay kailangang muling isulat. Ang ilan ay kailangan lamang ilagay sa konteksto. At ang konteksto ay nabubu. Sa paglipas ng panahon, hindi nababawi sa isang gabi. Kung aalis si Pacquiao, ang knockout ay mananatiling isang sandali, hindi isang hatol. Isang bantas, hindi isang konklusyon. Ito ay nagiging bahagi ng isang mahaba at komplikadong pangungusap sa halip na ang huling salita. Kung babalik siya, nanganganib siyang gawing tuldok ang bantas. Iyan ang tunay na sugal. Kaya ang tanong na natitira ay hindi kung ano ang gusto ng mga tagahanga, o kung ano ang maaring mas gusto ng kasaysayan. Ito ang tanging tanong na tunay na mahalaga sa boxing. Sino ang magdedesisyon kung kailan tapos ang laban? Para sa karamihan ng mga mandirigma, ang sagot ay brutal at panlabas. Ang esport ang nagpapasya. Panahon ang nagkapasya. Pinsala ang nagpapasya. Para kay Manny Pacquiao, kakaiba, ang sagot ay panloob. At maaring iyon ang pinakadakilang tagumpay sa lahat. Lumaban man siyang muli o hindi, ang alok na rematch ay nabunyag na ng isang mahalagang bagay. Hindi na pag-aari ni Pacquiao ang mga hindi natapos na sandali. Pinipili niya kung alin ang nararapat sa kanyang katawan, sa kanyang pokus, at sa kanyang kinabukasan. Ang pagpiling iyon, na ginawa ng tahimik, nang walang palabas, ay isang bagay na bihirang gantimpalaan ng boxing. Ngunit ito ay isang bagay na ginagawa ng buhay. At sa huli, ang buhay ang tanging arena kung saan mahalaga ang pangwakas na iskor.